pansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, dito na naman po ang inyong lingkod si Ed Rosales po sa Wow Aksyon Balita, no? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang Wow Aksyon Balita, magandang hapon sa inyong lahat, ano? Syempre, matagal-tagal din po tayo nagpahinga dahil medyo nagkasakit po tayo, no? At ngayon po ay tatalakay po tayo sa iba't ibang issue muli, no? Gaya po ng napapanahon dito sa nasabing bagong presidente na uupo ngayon, 2016. Bagamat tayo ay against sa lahat po ng hindi magaganda, no, na gagawin, pabor po tayo doon sa mga sinasabi pong mga drug lord, no, na talagang lipulin po ang lahat ng mga drug lord. Pati yung tatlong general na sinasabi, di umano na may kinalaman sa pagiging protektor dyan sa may Camp Crame, no? At dyan ay masasabi po natin na ngayon pa lang po ay kinakaliskisan na po ng taong bayan ang gagawin po ng uupong presidente, no? Kung ano man po yun, ay abangan po natin. Ang hindi lamang po tayo against sa kanya sinabi doon sa mga media, na tatlong klase ang media. May media na kahit na anong gawin, bayaran, pagkatapos papabayad uli sa kabila, babatikusin, kaya yun ay nagiging bukang bibig na po ngayon ng mga broadcaster, commentator, writer at sa iba't ibang istasyon, ano, ng malalaking TV station at saka radyo, no, at dito rin po sa internet TV, no, at nagiging makontrobersyal po yung binitiwang salita, no. Bagamat sinasabi nga po natin, yung kanyang sinasabi, alam po niya yung nagiging kalakalan sa media. Ang tanong po lamang natin, ano, nagtatanong lang po tayo sa kagalang-galang na presidente ng ating bansa. Bakit naman po idadamay yung wala naman pong kinalaman? Sana po pinangalanan na lamang po ninyo, kagalang-galang na presidente, kung sino man po yung tinutukoy ninyo, para hindi po nagkakaroon ng reaksyon ang lahat ng media sa buong Pilipinas. Hindi lamang po sa Pilipinas, kasi lumabas na po yan, sa buong mundo na po, no? Ang atin lamang po sinasabi, kung may pagkakamali ang isang media, dapat po ba na ipapatay, no? Bagamat ang isang media ay nagko-cover po, ito sa ganang akin lamang po to, komentaryo ko lamang po ito, no? Nasa inyo po yon kung ano po yung balancing pakikinggan po ninyo. Ako po ay wala pong inaano rito kung hindi yung karapatan ng isang media, no? Yung maibalita ka, nasa ayos ang pagbabalita, maganda para sa mga politiko. Dahil sinasabi nga po ng kagalang-galang na presidente, hindi bali ako, politiko ko, alam ko yan, kabisado ko yan. Pero yung batikusin mo, ang buong pamilya, hindi maganda yan. Kaya kayo napapatay, no? At doon naman po sa sinasabi po ninyo, kung ang pagbatikos naman po ay naaayon doon sa kanyang kinukuhang impormasyon at kinukuha naman po ang panig ng magkabila, hindi po naman tama na pigilan po ito. At hindi rin po tama na ipapatay pa
yung nasabing mamahayag, no? O na manunulat na sinasabi po na tatlong klase ang media. Oh. Kung iba't ibang kategorya ng media, ay halimbawa man, nagkasala ang isa, hindi naman po dapat lahatin. No? Eh sabi nga nakikita na po natin kung ano po yung aking imahinasyon noon pa, bago pa dumating ang 2016. Hindi po ako against sa kanya. Maganda ang gagawin po niya na pagbabago. Mabilis na pagbabago. At napakaganda po nun. No? Yung mga drug lord, pusher, at kaya lang, may mga agam-agam po tayo doon sa sinasabi kung totoo po na aarmasan po ang mga sibilyan na wala naman pong karapatan humawak o hindi nagsanay na humawak ng barel, hindi po dapat. No? Siguro, sanayin po muna natin kung yung mga military at pulis ay nagkakamali pa po, samantalang ang training po ng mga yan ay 6 months hanggang 1 year. Ay ako po, nag-training po ako. 1 year in 6 months dyan sa Port Bonifacio. Nag-aral po ako, humawak ng baril. Kung paano gumawa ng baril. No? Sapagkat na-assign din po ako sa iba't ibang departamento. Nag-military police ako, nag-armament section ako, at kung saan-saan sa engineering, no? Masasabi po natin na ang kasanayan ng pagiging isang sundalo okay 'yon na mabigyan ng armas. Pero yung civilian na wala pong karanasan na humawak ng isang pistola o yung isang baril, no? Ay dapat sanayin po muna sila. Kung bibigyan man sila, hindi po tayo against doon, no? Kung hindi, sanayin po muna sila bago sila bigyan ng baril. At huwag po nilang gamitin na abusuhin dahil halos karamihan po ngayon, kagalang-galang na presidente, ang lahat, karamihan ngayon, 95% na mga barangay captain ay karamihan po hoodlum. Ang tanod hoodlum. Ang daming tato. Hindi marunong sumagot doon sa humingi ng mga tulong. Kapag ka humingi ka ng tulong, hindi ka naman papansinin. Naglagay pa ng CCTV pero wala naman po pakinabang. Ano po ang pakinabang ng isang barangay captain? Kagaya na lamang po ng isang kapatid natin sa hanap buhay. Inirereklamo po niya yung kanyang anak dahil sinisira po ang kanyang bahay. Lulong sa droga. Nilalabanan ng magulang. At lumapit na rin po siya doon sa sinasabing mga pulis at barangay captain. Pero ano pong ginagawa ng isang barangay captain na nilalapitan niya? Tinatanggihan po yung kanyang reklamo. No? Tinatanggihan po ang kanyang reklamo. Ganun po ba ang isang nanunungkulan na humihingi ng tulong? Humihingi po ng tulong dahil ang kanyang anak ay gusto niyang iparehab. Dahil ang gugulo, winawasak ang kanyang kabuhayan. Kagaya ng bahay. Pag hindi po siya nagbigay ng pera, ginigiba. Kung ano-anong ginigiba. Yan po ba matuwid po ba na kapag dumudulog ang magulang ng isang may karamdaman, ay dapat inaaksyonan po? Inaaksyonan.
nakita nyo, ang bilis agad ng tubig, no? At talagang thank you, At ako naman po, sinasabi po natin, maging makatotohanan po tayo, kayong mga barangay captain. Alam na alam po ninyo dyan sa inyong mga lugar kung sino-sino yung mga tarantado at gumagawa ng hindi tama. Ngayon, pabor po tayo doon sa sinisitang mga nakahubad. Nakahubad po na naglalakad sa kalsada. Pero yung nakahubad ng damit na nasa harapan ng bahay nila, aba, sobra naman po yun. No? Huwag naman pong ganon. Yung mga nasa kalsada na naglalakad, yung pwede pong sitahin. No? Pero yung mismong nasa harapan ng bahay nila at hindi naman po lumalabas doon sa kalsada, kayo po ba? Pabor po ba kayo na pakialaman na hindi po kayo nakasuot ng damit? Kaya nga kayo doon sa lumabas sa harapan ng bahay ninyo dahil naiinitan po kayo. Tapos sisitahin po kayo ng pulis, oy, ikaw magdamit ka, bawal yan. Di ba? Yun nasa kalsada lang po. At hindi nasa harapan ng bahay. Ako, sisitahin mo ako, nasa harapan ng bahay ko. Aba, hindi naman po ako papayag niyan. Kahit ikaw ay autoridad, wala kang karapatan para utusan ako na magdamit ako sa loob ng bahay ko at doon sa harapan ng bahay ko. Diba? Sana yung kautusan po ng bagong presidente huwag abusuhin ng ating mga kapulisan. At ng mga nanunungkulan ngayon sapagkat halos karamihan ngayon ay baka gamitin yung pangalan ng bagong presidente ng mga kapulisan at ng mga militar at ng mga sibilyan na mga nakapwesto sa iba't ibang mataas na tungkulin. Halimbawa na lang, sample na lamang po ito. Ba't wala kang helmet? Pinagbabawal yan ng ating presidente. Laging ginagamit ang pangalan ng presidente. Paano yan? Malaki ngayon ang lagayan. Pag hindi ka naglagay, yari ka kay Duterte. Di ba? Laging banggit ngayon ang pangalang Duterte. Kaya dapat ito po ang panawagan ng programang ito sa presidente. No? Sana po, itong ating mga kapulisan, huwag pong gamitin ang pangalan po ninyo sa pananakot, pangungutong. Unang-una na po yan. Karamihan. No? Ngayon kung gusto lamang pong karpyuhin yung mga kabataan, kakarpyuhin nila. Pero ang mobile po natin, panay tamad, ayaw pong kumilos, ayaw manghuli, no? Kaya dapat lamang tanggalin na siguro yung mga barangay captain na hindi po kumikilos sa kanilang mga lugar. Mula lang po nang manalo ang Presidente Duterte, ay natakot po lahat ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Pati mga drug lord, iba't ibang lord, gambling lord, anak ni lord, lahat na po yan, no? Nagkaroon po ng nervyos. At yung nervyos naman po na yon, sana naman po ang ating presidente unahin pong pagsisipain yung mga nasa itaas hanggang pababa. At boto rin po tayo doon sa sinasabi po ng bagong uupo na si Dolorosa, ang Chief PNP, no? Na kahit kakaunti lamang ang pulis, basta matitino at sumusunod, no? Okay na po yun.
Kaya tama lamang po yun, General PNP Chief De La Rosa, pagsisibakin lahat ng may mga record na hindi maganda na mga pulis, military, kahit saang tanggapan, ay pagsisipain mo na yan. Halimbawa, nagkakaso ng kotong, sipain mo na yan, wag mo nang hold up, sipain mo na yan para mabawasan lahat yung mga katiwalian ng ating kapulisan, no? Upang malinis. At yung sinasabi po ninyo na 3 hanggang 6 na buwan na inyong lilinisin po ang lahat ng mga katiwalian ng ating kapulisan. Tama po. No? At sana rin po, yung mga nasa BIR, LTO, LTFRB, DOTC, custom, yan, linisin nyo po lahat yan. At yan po ang pinagmumulaan ng corruption dyan sa Ninoy Aquino International Airport, sa Atlanta, Maynila, no, sa pier. Pati yung mga sinasabi po ninyo na kumukolekta ng mga media, pwede po ninyong wag nang pagkuberin, pero wag nyo pong lalahatin ang media. Para nang sa ganon, wag naman pong masaktan yung ibang mga media. No? Yun lang po ang akin. Pero pabor po ako sa lahat ng ginagawa po ninyo. At yung sinasabi nga po na ang kagaya po ninyo na yung 3 general pag-upo ninyo ay dapat wala na sila sa krami. Ay paano po kagalang-galang na presidente kung hindi po siya umalis? Yung 3 na yun. At dahil sa kapal ng muka, ay hindi po siya aalis. At hindi po magre-resign. Ano kaya ang mangyayari? Yan po yung abangan ng programang ito. No? Pag-upo ni Digong Duterte. At Alien, pakitawagan mo nga itong nasabing Tronic Master. Itong si Joy Sanchez 743, no? Okay. At dito ay makikita po natin na ang nagiging problema ngayon, sa bawat lugar, mga barangay, hindi po kumikilos ang ibang mga kapulisan natin. Pwede naman po, yung pagganahin po yung oplang katok. Gabi-gabi, napakaraming tao. Hindi po ba kayo magtataka dyan sa inyong barangay na ang isang bahay po iba't ibang tao ang pumapasok? Wala po ba tayong surveillance? Wala po ba tayong mga intelligence para malaman natin kung ano ang ginagawa ng mga taong yan at labas-pasok? Mula umaga hanggang gabi dyan sa lugar ninyo. Ano yan? Yung mga pumapasok na yan, kumakain? Wala naman pong kantin doon. Ano yan? Umiigib? Wala naman pong gripo roon. Wala naman silang dalang timba. Pero pagpasok po doon at paglabas, pawisan. No? At parang hilong mga talilong. Okay, at pakitawagan lang yung 743-9094. At Joy Sanchez, gusto lamang nating ma-interview tungkol dito sa nabiling Tronic Master. Ano ba to? At nabili po ito, ay
At nakita po natin na ang ano ba to? Sana amplifier, no? At gusto nating ma-interview tungkol dito sa nakarating na reklamo. No? Nabili po ito, ha? Noong ano ba itong sinasabi natin na mga ano to tungkol doon sa reklamo ng nabili nilang ni Alberto Nupuente, yung oo. Okay, ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon, ma'am. Okay. At inaayos pa, no? At ang labo kasi ng no? Okay, at pinakokontak po natin ang main office ng ng etong main office ng Tronic Master, ano? Para na sa ganon ay at sabihin mo live to, At gusto nating yung nabili na amplifier, ano, ay yung speaker, no, left, hindi nagpapangsyon, ay ayan, no? Hello. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Si Ed Rosales po ito sa WOW Ano Action. lang po, naka-loudspeaker po yata kayo, sir. Di ko kayo marinig. Okay, ma'am. Okay na? Sir, medyo malayo po kayo, boses nyo. Okay. At ma'am, naka-live po ito sa aking programa. Pwede po ba? Sir, di kita marinig masyado po. Baka pwede pong wag nyo nang i-loudspeaker po. Okay. At okay na? Okay na po? Hello, ma'am. Sir, hindi ko pa rin po kayo clearly marinig. Okay. At hindi nyo pa rin naririnig, ma'am? Medyo malayo kasi boses nyo, boss. Ano pong concern natin? Tungkol po dito sa reklamo ni Alberto Nupuente po, na nabili po nilang amplifier. Amplifier. Na ano po Opo. bang brand po yan, boss? Ha? Anong brand po ba yan? Etong, tingnan mo nga ito, Alin, tingnan mo nga kung anong brand to. At yung, dahil matagal na inirereklamo yan, ay pabalik-balik na po yung matanda, ano? Ay hanggang ngayon ay nasa inyong tanggapan pa yata, no? Ha? Hello, sir? Yes? Ano po yung service report number niyan, boss? At saka saang branch po dinala? Diyan po sa Bacoor, no? Bacoor. At diyan po sa inyo idinala sa Quezon City. Yung number po niya, 1941-41. Okay. At paano po ba ang setup po ninyo tungkol doon sa mga binibili po na under warranty naman po ninyo? Ano po, Opo. paano po ang procedure po ninyo? Ang procedure niyan, sir, no, once na pumasok sa po yan, at na-troubleshoot ng ating mga technician po dyan, sir, no, sa Cavite, Oo. i-forward po yan dito sa Quezon City, sir, for process po ng parts request. Okay. Ang pagkakatanda ko po dyan, sir, available na po yung piyesa, kailan lang po dumating yan, and then by Thursday po, may delivery po kami sa Tronics Cavite. Okay. Okay, ma'am. Opo.
At bali, di ba dapat kapag ka may problema po, pinapalitan po yan ng bago? Ang mangyari kasi yan, sir, parts request lang po tayo. Magre-request lang tayo ng bagong pyesa. Buti. Kasi kami, sir, service center lang naman din po kami. Kami Sir, lang naman po ang gagawa ng repair. oo, pero di ba pagka sa DTI po ang requirements talaga kapag ka under warranty at nasira po yan na naka-warranty pa ay dapat pinapalitan po ng bago. Mangyari dyan, sir, bagong pyesa. Kasi po proseso lang po namin yan ng bagong pyesa. Bagong pyesa lang. Kasi na-process ko naman po yan, sir. Ito lang po talagang problema. Nagkakaroon ng delay ang gawa ng service center kung delay lang din ang supply sa amin. Okay, at ay naka-prepare naman po yan at for shipment na po yan doon sa Tonics Bacoor by this coming Thursday. Bali itong this coming Thursday, maibibigay nyo na po yung talagang tamang yung ayos na yung kanilang binili. Busy po. Okay. At sana no? At maging maayos na yung pagsiservisyo natin para naman yung mga bumibili ay hindi po madala, no? Opo, sir. Okay. Saan po tayo, boss? Sa Wow Action Balita po ito. Oo. Okay. So, interviewed po ako. Oo. At ako naman po. Oo. Okay lang po yun, ma'am. Wala naman po problema dahil ang atin lang po, ang inaalam lang po natin kung kailan po darating ang pyesa at maaayos yung items na binili po ni Alberto Nupuente. Opo. Actually, sir, may tumawag na sa akin kanina. Anak po niya yata. So, Chief reporter ko po yun. Chief reporter ko po yun. Staff niya po. Opo. At mama, bali aasa po ang programang ito na sana po ay this coming Thursday ay ayos na po yung kanyang request. I hope, sir, pag kinabit po natin yung pinaka-volume control assembly na ni-request ng ating staff doon, Okay. most probably talaga kung wala nang ma-encounter na problem upon aging period po, sana po makuha na po niya kaagad. Okay. Kaya naman din minsan, sir, yung mga chances talaga. Oo. At siguro ma'am, pwedeng malaman kung ano po ang posisyon ni Ma'am Sanchez? Home service coordinator po, boss. Coordinator? Opo. Okay. At sige at sana ay matuwa na itong si Alberto Nupuente, ma'am, para magamit Pasensya naman. na po talaga. Oo. Yun naman po ang sinasabi ko sa kanila. Ang trabaho ng service center is to repair the item. Kung Yes. madili lang po talaga yung supply, Oo. kahit anong kulit namin kay supplier, kung wala naman din ma-provide sa amin, Oo. wala rin kaming ma-action pong magagawa talaga. Correct. Dahil lang inyo naman po ay repair lang pala, no? Opo. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Sanchez, Okay po. ha? Sige Okay. po, maraming At salamat din po. sasabihin ko na lang po doon sa kay Sir Alberto na Nupuente na this coming Thursday po. Opo. Okay, pwede na niyang kunin. O Yes ipapadeliver nyo na yan. Coordinate ko na lang din po ang pang Cavite branch po na the soonest po, may paglapag doon, gawin na kaagad. Okay. Ma'am, pwede ko Bigyan po ko na bang lang ng makuha yung cellphone number nyo para anytime na pwedeng makontak ko kayo kung may kakaroon sorry, pa rin sir. po ng problema? Okay lang ba? Opo. Meron naman tayong office number dito, sir. Yun Ah, lang po okay. po. Yun na lang. Ano? Yun na lang po. Ito, sir, na meron natin, sir. Okay. 0922. Mga saglit lang, mama. Sige po. Saglit lang po at para maisulat. Okay, go ahead, ma'am. 0922 Okay. 853 Okay. 4797. Okay. At si Ma'am Sanchez yan. Kay Ma'am Sanchez po yan. Yes po. Sa inyo Opo. po. Dito po yan sa office. Okay. Ma'am, sino po yung papasalamatan ko? Wala po, sir. Magpapasalamat lang ako sa unawa niyo sa mga customer. Yun na lang din, sir. Ang hiling ko lang din sana, maunawaan lang din nila po yung side namin kasi po, ginagawa naman din namin po ng abot namin makakaya. Kaya Oo. talaga,
dili lang talaga ang supplier, dili lang din ang action namin. Oo, kasi imported. talaga, sir. Ma'am, imported po ba yung mga pyesa niyan kaya matagal? Kasi sir, aside doon kasi sa supplier namin, sir, sa manufacturer, may ibang mga kinakausap din sila or meron pa silang sub-supplier. Kaya medyo dili lang talaga. Ayun. Pero anytime na kontakin ka na lang ng aking staff, ano? Opo, wala naman problema okay. po. Salamat, Ma'am Sanchez, ha? Okay po, thank you din po. Okay, thank you po. Okay At mabuhay po bye-bye. kayo. Opo, Okay. God bless po, bye-bye. Okay. At yan po yung staff po ng nasabing Tronic service sa Quezon City. Okay, at kung nakikinig ang ating chief reporter ay this coming Thursday pala at okay na yung request, no? At siguro lahat naman po ay pakisulat mo na lang dito sa likod alin yung number at para nasa ganon ay matatawagan na lang kung may problema pa. Okay, balikan po natin yung topic natin tungkol doon po sa mga barangay captain, no? At na tiwali, no? Hindi ko sinasabi kahit saan pong lugar may ulupong. Ako nga sabi ko nga, hindi po naman tayo malinis, no? Ewan ko sa iba kung sinasabi nilang malinis sila, pero ako hindi ko po sinasabing malinis po ako, no? Pero bilang public service, no? Ang panawagan po natin sa ating presidente, sir, tumbukin nyo na po yung malalaking drug lord na yan. Mga drug lord at iba't ibang lord, no? Para nang sa ganon, ay maubos na po yan. Lalo yung mga kriminal po. At nasa ganon, ay sa loob po ng inyong panunungkulan, yung 3 to 6 months, ay maubos na po yung mga holdupper, kotong, no? Ay mga katiwalian ng ating mga opisyal, no? Gaya po ng mga mobile ng Highway Patrol Group, lagi na lamang po yan dyan sa mga pilahan ng mga kolorum, ng mga illegal terminal, MMDA, at LTO, no? Marami po Marami pong katiwalian na dapat ay linisin agad, no? Dapat yung mga mobile po ng pulis na yan, hindi dapat na pumupunta dyan sa mga terminal, sa kalsada po, paghuhulihin po ninyo yung mga kolorum na yan. Yan po ang dapat na ginagawa po ng Highway Patrol Group. Dapat hinuhuli po lahat ng mga kolorum. Hindi po dapat yan pinapayagan na kumukolekta sa mga terminal. Wala po tayo ditong pinatatamaan. Bato-bato po sa langit, ang tamaan po ay huwag magalit. Sorry kung kayo'y natutumbok, pero ako, sabi ko nga po, maganda ang layunin ng uupong presidente at ng Chief PNP, new Chief PNP, no? Sa pag-upo po nila, sana po lahat po ng bibitawan nila na mga opisyal, bago po nila bitawan, sana ganun din po kalinis ang hangarin ng bagong Chief PNP. Kung gusto niyan linisin, kasama na rin po sila, no? At tingnan po ninyo sa iba't ibang lugar, gaya po ng Baclaran, Maynila, basta lahat po, Divisoria, no? Basta lahat na may palengke, tutukan po ninyo yan. Katakot-takot po at alam din
dahil naging mayor po siya ng isang Davao, no? At nalinis niya ang Davao. Kinatakutan ang pangalang Duterte sa Davao. Ngayon, sana lahat po ng katiwalian sa iba't ibang lugar ng Pilipinas matigil na po. No? Basta unahin niyo po yung mga drug lord, gambling lord, ha? Ay halimbawa yung sa bagay yung mga waiting, no? Hindi naman ano yan, no? Kumisan nakakaswerte pa nga tumama yung mga tao. Huwag na lamang pong dadayain. Ha? Huwag na lang pong dadayain. At yung mga pagkor, no? PCSO na nauubos ang pondo, saan napupunta? No? Pati yung mga pagkor na yan, ha? Yung 3 bulls, 5 bulls, 7 bulls, ewan ko kung anong bulls na yan, no? Sana mapagtuunan po ng pansin ng bagong chief PNP. Pero dapat maubos muna yung mga drug lord, no? Bago yung mga linisin din ang bawat mga tanggapan ng LTO, Custom, LTFRB, MMDA, no? Lahat po 'yan. Highway Patrol Group, no? Lahat ng dapat na sipain diyan, sa krami sipain niyo na po para nang sa ganun wag nyo na pong bigyan ng kanilang benepisyo at imbestigahan lahat yung dapat imbestigahan, no? Na mayroong katiwalian. Yan po, no? Kaya sabi ko nga kahit na ang programang ito ay hindi naman kilala, nasa inyo po yun, no? Basta ang masasabi ko lang mas maganda kung kayo mismo na nandyan ay malaman natin, ha? Kaya siguro bago tayo magpatuloy ng ating programang Wow Aksyon Balita, no? Ay mag-commercial muna tayo, Alin. At huwag po kayong bibitaw, muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go. Mabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na.
Here's why thousands of Pinoy send money with Transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa monthly padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with Transfast.com. Ang ating mga dating bayani matatagpuan sa pera, sa mga libro, o kaya sa mga monumento. Pero ang mga bayani ngayon matatagpuan sa buong mundo. Mapa Hong Kong, Saudi, Europe, Amerika, Canada, at sa napakarami pang bansa. Halos lahat tayo may magulang, asawa, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kakilala na overseas Filipino worker. In short, OFW. Sila ang mga bagong bayaning Pilipino, ang ating mga global Pinoy. At para sa kanila at sa kanilang mga pamilya, merong SM Global Pinoy Program, handog ng SM Cares ng SM Supermalls. Madali lang maging member ng SM Global Pinoy Program. Magpunta lang sa SM Global Pinoy Centers at isubmit ang mga kinakailangang requirements at membership fee. Kukuha ang SM Global Pinoy membership card almost instantly na may kasama kaagad na special gifts. At ang bawat miyembro, pwedeng magkaroon ng SM Global Pinoy card na ngayon ay lalo pang pinalakas ng E+. Ngayon, ito ay reloadable, tap-to-pay, cashless payment card na magagamit sa SM Supermalls. Convenient dahil hindi na kailangang magdala ng cash para magbayad sa napakaraming establishments, kagaya ng SM Centers and Stores, food outlets at restaurants, at marami pang iba. At pwede rin itong i-reload sa SM, sa ATM, at via cellphone. Kasama pa rin syempre ang mga dati pang perks and privileges ng Global Pinoy Card, kagaya ng access sa SM Global Pinoy Centers. Pwedeng mag-remit, magpalit ng pera, makitawag, maki-internet, maki-charge ng cellphone, habang umiinom ng special drinks. Sa madaling salita, special treatment. Marami pa ring exclusive perks and privileges at access sa mas marami pang special events ng SM. Worth it maging bayani. Sulit ang lahat ng sakripisyo. Sa SM Global Pinoy, welcome ka dito! Mula sa Smart Communications Incorporated, ang #1 mobile network sa Pilipinas, comes Smart Padala, ang pinakamalaki, pinakamura, pinakasigurado, at pinakamabilis na pera padala service. We invite you to partner with us. Magbukas ng sariling Smart Padala. Gamit ang cellphone o computer, kumita ng 20 to 50,000 pesos kada buwan. No franchise fee. Maliit na puhunan. Kami pa bahala sa pag-promote ng business mo. Sing bilis ng text ang padala ng pera. Sa pinakamababang halaga, sa kahit sinong may cellphone. And be part of the preferred choice ng pera padala sa buong Pilipinas. Kumita ng extra. Magbukas ng sariling pera padala ngayon. Tumawag na sa 845-7777 or 15177 from your mobile phone. Or visit www.smartpadala.ph/piapadala. Bawat tindahan pwedeng kumita ng extra with Smart Padala. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At sana doon sa ating mga ipinaparating sa ating presidente ay makarating po sana. Lalo po yung mga police Pasig, ano?
ay sana matutukan po yung Eastern Police District, no? At nakikita po natin na sa ngayon ay makikita nyo, ang bahay po dyan, ay labas-pasok ang tao, no? Pero kahit labas-pasok ang tao, nakikita ng mga pulis, ay ewan ko kung yung mga pulis na yan ay may mata, may bibig, may tainga, at may pakiramdam, no? Pero ewan ko bakit hindi yan na nahuhuli o sinusubaybayan. Kung may sumusubaybay man, kailan pa? Kailan pa po? Kung marami na yung lulong na lulong sa droga. Mapagtuunan lang po ng pansin yung mga yan. Talaga naman pong wala nang makikitang mga drug lord sa kalsada, kung saan-saang opisina, doon sa loob ng mga BGNP, sa loob ng mga kulungan. Isipin mo, nakakapasok ang mga droga dyan sa loob ng mga kulungan. Sino nagpapasok dyan? Alanganin naman lumilipad lang po yung drugs dyan. Papasok sa loob. Meron pa nga dyan, nangahalik, nang dumadalaw sa Pasig. Nagreklamo yung isang babae dyan. Na hinalikan siya ng trusty. Tapos yung trusty daw na yan, sabi nung babae, ililipat lang. Dapat dyan hindi inililipat. Pinapalo sa ulo yan at saka sa bibig para madurog yung ngipin yan. Biruin mo, yung lahat ng dadalaw, hahalikan. Hindi bali kung gusto nung hinahalikan. Kaso nga, pumalag, ayaw. Kaya, dapat mapagtuunan ng pansin yan. Yung lahat ng mga BGNP, opisyal, palitan nyo na rin po yan. Panay inutil. No? Nakakapasok yung mga gamit pang drugs, no? Para suminghot. At yan kailangan hindi pwede yung biruin mo pag ordinaryong tao ka, dadalaw ka. Katakot-takot na kapkap, paghuhubaring ka. Pero magtataka ka, nakakapasok pa rin ang drugs. Saan ang gagaling? Sino ang nagdadala? Yan po yung sinasabi natin. Sino ang nagdadala ng mga droga sa loob ng kulungan? Di ba? Maraming bantay dyan. Ano yan? Mga bulag? Pipi? Bingi? Walang pakiramdam na mayroong pumapasok ng mga droga sa loob ng BGNP o sa mga loob ng kulungan? Sobra naman kayo. Yan po yung ano natin, no? At nakakaawa yung mga taong dumadalaw. Biruin mo, pagka ordinaryong tao ka, dadalaw ka sa, halimbawa, sa mahal mo sa buhay, nakakulong dahil sa kahirapan, no? Hindi makapagpiyansa, napagbintangan. Marami. Halos karamihan po na nakakulong sa Muntinlupa, sa loob ng mga kulungan sa buong bansa natin. 65% ang walang kasalanan dahil lamang sa kahirapan. Biruin mo, marami dyan totoong may kasalanan pero hindi nakukulong dahil marami silang pera, marami silang abogado. Pero yung ordinaryong tao na kapag ka nagkamali lamang isang pagkakamali, natisod, nasugatan yung isang tao, ayun, kulong ka.
Minsan, pagka minamalas-malas ka hindi ka pa mabistahan Ang kaso mo lang nakatisod ka ng baso at nabasag. Dahil malakas yung may-ari, ipinakulong ka, biruin mo, nakakulong ka. Baso lamang ang natisod mo, nabasag mo. Sinabi, nagwala ka doon. Hindi mo naman sinasadya, ay wala kang pambayad. Kinulong ka. Ang masama nito, nakakulong ka, hindi ka pa rin nabibistahan. Biruin mo ang kaso mo lamang nakabasag ka lamang ng baso. Pero yung nakapatay, talagang sinadya, maraming abogado, maraming pera, hindi pa rin po nakukulong. Sasabihin nga sa inyo ng mga pulis may abogado ka ba? Meron, sir. 2 po ang abogado ko. Aba, antayin natin. Big time pala kayo, sir. Siyempre, marami akong pera dito kayo, sir, sa tabi. At antayin natin yung abogado nyo. Pag may dumating sa mahirap, anong kaso niyan? Sir, nakasagi ng tarantado ka talaga, hindi mo tinitingnan yung Sige, kulong yan. Hindi mo pa nga naiimbestigan, ipinakulong mo na. Hindi mo pa nga tinatanong kung bakit. Pero yung may pera at may abogado, hindi mo pa tinatanong no? Ang tanong mo lang sir, may abogado ka ba? Pag sinabing oo, nakot, nininervyos na yung investigador. Pero kapag walang abogado, sisipain pa niya, papaluin pa ng logbook, yung blatter book nila sa ulo, at sige, pasok na yan. Wala namang abogado yun. Hindi balik kung may abogado yan, Ninoy Aquino, o kaya kulay ube, pwede na yun. Wala di ba bulok ka dyan sa loob ng kulungan? Yan po. Kaya po natin sinasabi, dahil marami po nakakulong sa iba't ibang lugar ng mga kulungan dito sa ating bansa, sayang. Kaya nga tayo lagi tayong at mas maganda sana kung yung nasabing tanggapan ng ating mga pinupuntahan at gustong ma-interview malaman natin, no? Hindi natin malaman kung ano yung ating gagawin, no? Kung papaano yan kagaya ng mga towing company na yan na wala naman pong ginagawa kung hindi manghatak ng mga sasakyan pero hindi po sumusunod, no? Hindi sumusunod sa itinakda ng MMDA. Ito namang MMDA ay makikita mo naman hindi rin sumusunod dahil nagbibigay sila ng accreditation kahit wala pong dilaw na plaka o yung order galing sa LTO, sasabihin lang ay wala ang may problema niyan yung yung sinasabi natin na diyan yung LTO, yan yung sinasabi nila, siguro hindi natin na malaman kung papaano nila ginagawa yan. Okay, at subukan nga natin mag-follow up dito sa ating
ano, at yung office ng etong Chief of Police ng Las Piñas, para na sa ganun teka ha, at ma-follow up natin yung naka-text sa atin na mga number, no? Tawagan mo nga yung LTO Las Piñas 02556 556 7670. Kung pwede natin ma-interview yung hepe ng LTO ng Las Piñas. Para maiparating natin yung ano dyan. Para maiparating natin yung problema dyan sa lugar nila. At gusto nating matuldukan yan, no? At tungkol doon sa mga kolorum dyan sa lugar ng Zapote. At para maiparating natin sa kanila. At sino daw yung hepe ng at para maiparating natin sa kanila yung ano na yan. Okay. Ayan. At alamin mo kung sino yung hepe ng LTO dyan sa Las Piñas na malaman natin. At gusto natin na yung lugar na yan walang takot no? Sayang naman yung mga dapat pumapasok sa gobyerno, yung mga ibabayad ng mga yan kung ng talagang lehitimong yan, may mga prangkesa. Wala at okay. Sino yan? Okay. Okay. Okay, magandang hapon po. Lalaki. Magandang hapon po. Hello? Magandang hapon, sir. Yes, hello po? Opo, at si Ed Rosales po ito sa Wow Action Balita po. Hello po? Hello, sir. Magandang hapon. Ay, magandang hapon. Opo, sino po sila, sir? Hello, si Mr. Luarca po. Sir, pwede po bang maiparating namin sa inyo yung nasabing mga kolorum dyan sa lugar ng Zapote? Apo. At marami na pong reklamo kasi dito sa programa natin
Opo. Pwede po ba ninyo na mapahuli ang nandyan sa may sa may malapit sa ano ng barangay? Sa Pote. Opo. Sige, i-repair. Wala po kami kasing law enforcement dito. I-repair na rin po natin yan sa ating regional at saka central office. Opo, at kasi po ay napakarami pong kolorum doon na inirereklamo. Ay lantaran po yung mga kolorum doon na hindi po matigil-tigil eh. Ay, oo. Dapat na kaagad na ano yan. Oo, at dapat yan maano kaagad ng at saka LTO. oo, at yung LTO lang ang kinatatakutan ng mga yan eh. No? At sir, paano po natin na ano yung makakarating sa inyong task force, yung aking panawagan? Ayan po, sa ngayon po, maya-maya po, tatawag rin po tayo sa law enforcement. Opo. At yung sinabi po ninyo, sasabihin ko rin po sa kanila. Yes, oo. At dito sa may Sapote po yun, sir, Apo, oo. May At, Sapote. Alam po natin yan. Oo, yung mga minibus at saka mga jeep dyan, Okay, sir? Oo, dyan sa Pote lang, dyan po sa may Opo. Diyan sa tapat mismo ng barangay yan magkabilaan po. Oo. Sa may tulay po, Sige po, sasabihin po natin sa ngayon. Ngayon din po, sasabihin natin Yes, sa law opo. enforcement Okay. na merong reklamo Opo. doon sa ating mga citizen dito sa Las Piñas. Yes, at sir, hindi na po ako magpapax ng letter sa inyo, Ay, hindi na po. Kasi wala rin po nga kaming enforcement. Bali dito. kayo na po ang tatawag doon, sir, pero mas maganda, tumawag na rin po kayo. Okay. Para natin pagtulong-tulungan po natin. Yes, oo. At Okay po, sir, pakibigay nyo lang po yung yung number doon sa sinasabi po ninyo para na sa gano, kanino ko po i-address at sino po ang tatawagan ko roon. Doon lang po tayo sa hotline, tapos doon lang po ako tumatawag sa central office. Okay. Doon lang po ako nagpapakonect sa 922 Okay. 90 Okay. 61. Okay. Sino po ang... po yun. Okay. At kopya mo, Alin. Okay. Sino, sir, ang pwede nating i-attention doon? Doon po sa hindi ko na rin po ngayon malaman kung sino po yung head ng law enforcer. Okay. Kasi noong po mga panahon na parang nagpalit-palit po sila. Opo. So alamin lamang din po natin mamaya siguro po. Okay, Pero sir. magpapakonect na lang po kayo sa law enforcement. Okay, at sir. ganun din po ang gagawin ko. Magpapakonect din lang po tayo sa law enforcement. Okay. Para At natin, okay, sir. Sino po yung dapat kong pasalamatan? Yung first name nyo, sir? Sino? Anong pangalan nyo, sir? Joselito Luarca. Pakisulat. Kayo ang chief ng LTO dyan sa Las Piñas, sir? Dito lang po yan sa Las Piñas Licensing. Okay. At sir, asahan po ng programang ito, yung tawag po ninyo sa inyong main office, Sige po. Ngayon po, pagkababa po natin, itatawag na rin po natin. Okay. Ayon po sa inyong, ang programa po niyo ay Action. Wow, Action Balita po. Ano po? Wow, Action Balita. Okay. One Action Balita. Wow, Action Balita. Ed Rosales Wow, po. Action Balita. Okay Opo. po. Thank you, Pagkita sir. po ng inyong programa ng Yes. Wow Action Balita, kailangan po masugpo po natin yung mga bagay na hindi po karapat-dapat sa lansangan. Okay. At naka-live po ito, sir. Naka-live. Naka-live po ba yan? Opo. Sana At, po, pinaganda na po, sir. Naka-live po pala kayo. Sige po. Opo, at naka-live po. po. Kailangan po pagtulong-tulungan Yes, po natin opo, para at, pumunta po ang ating bayan. Okay. At Atin po, sa pagbabago po, kailangan po natin ng change. Oo, Para po, kasi pagdating po ng ating President-elect Duterte, ay mabago na po natin ang lahat-lahat po ng Correct. ating po Oo. kinalalagyan po natin. Okay. At yan po yung panawagan ninyo, sir, Sige po, Okay. tama po. Tulong-tulong po tayo. Yes. Kasi pagka tayo po iisa, Oo. at hindi po tayo dalawa o marami po, kailangan po yan ay magagawa po natin ang dapat po natin gawin. Okay. Thank you. At mabuhay ka, Sige sir. po. At asahan po ng programang ito, sir. Mabuhay din po kayo. Okay. po. Thank you. Sige po. Okay, yan po ang chief ng licensing office ng Las Piñas, At tawagan pa rin natin yung nasabing hepe
ng Las Piñas, si Superintendent Jimar Modigillo. Yung number niya 551-4601. At yan, ano, kaya natin pinararating, Modigillo, Senior SOP, Superintendent pala, SOP, Jimar Modigillo, ang chief ng Las Piñas Police, ano? At magpa-follow up kamo tayo tungkol doon sa ipinadala nating letter, no? Tungkol doon sa mga kolorum, doon sa nasabing sapote. Kung ano na ang nangyari at wala tayong feedback eh. Alam nyo, sabi nga natin sa programa po natin, hindi po tayo bumabatikos dito. Hindi po tayo namimersonal. No? Kaya nga sabi ko bato-bato sa langit, ang tamaan po ay wag magagalit. Ang matumbok, sa pool. No? Ay, ako naman po ay nakikiusap sa inyo. Sa ating mga opisyal ng ating pamahalaan, gaya po ng LTO, LTFRB, walang sumasagot sa tanggapan nila. Yung 551-4601, o kaya yung 808-7395, at yan, ano, at gusto natin na yung nasabing lugar na yan ay ma-raid ng mga highway patrol. Wala rin. At talaga naman, ano, ay siguro ay etong number ni yung number ni Mayor. Okay, yung number ni Mayor 871-4343, no? At para nang sa ganon ay magpa-follow up tayo doon sa letter na ipinadala natin sa kanila. At kung pwede nang ma-interview si Mayor tungkol doon sa sapote, kolorum. Kay Mayor. Meron ng 2 linggo yon. Wala pa nakakarating? Wala pa yung Mayor. Pero natanggap na niya yung letter. Okay. At hindi ba pwedeng mag-order ang tanggapan nila? Ano ba ang position niya para matigil na yung mga operasyon ng mga kolorum na yon? At okay. Para ma-aksyonan yung ano? Ano? I-schedule. Okay. At pero ngayon wala. Pero wala pa silang ginagawa. Wala yung mayor. Siguro yung subukan mo nga tawagan yung Vice Mayor's Office, 801-1549. Kung pwede nating ma-interview sa ating programa si Vice Mayor, ano? At para tungkol sa ang topic tungkol doon sa mga kolorum diyan sa Las Piñas, ano?
pakitanong mo nga kung anong pangalan ni Vice Mayor dyan. At hindi rin nagre-ring. Offline din. Okay, talagang hindi tayo pinapalad ngayon, ano? Doon sa ating mga ipinapanawagan, ano? At dapat swertihin tayo, no? Doon sa sinasabi natin na mga kolorum. Pero doon sa pwede ba nating yung 136 yata yun, yung sa MMDA, no? Ay baka pwede natin pakitanong mo nga kung sino yung head ng operation ng mga kolorum dyan sa MMDA at para nang sa ganun makasulat tayo, no? Ay hindi natin maano yung no? Para malaman natin yung mga ano na yan at matigil na yun ang sabing yung head, kung sino yung pwede natin ha? Sige, papasukin mo. Okay, Ernie, maganda nga po sa iyo. Alam mo, magandang hapon sa iyo, kapatid Eddie Rosales, ano? Oo. Nandito ako sa lugar ng Binondo, na kung saan nagpasintabi ako rito sa isang may-ari ng komunikasyon. At napakahalaga nito, itong sa Barangay 107, Zone 9, unang distrito ng lungsod ng Maynila, itong si Chairman Dominador Kakam. Okay. Sa pagkasinimula na nito, yung pagsisilip sa mga bata, at talaga namang i-implement na yung sabing carpet sa mga bata. Anong oras? Mahagi ng mga school supply. Okay. At ngayon bagamat tayo ay sa hanay natin, ay medyo nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng ating elected na Pangulo ng Bansang Pilipinas. At dito nga, marami nagtatanong sa atin kung sino yung mga tinutukoy na mamamahayag na kung saan yung tinatawag na ACDC. Alam mo, ganito yan. Hindi kayo dapat nagre-react dyan. Pabayaan mo siya kung ano yung sinasabi niya, sapagkat siya ang may hawak sa sarili niya, siya yung nakakaalam ng sinasabi niya. Ngayon, tayong mamamahayag, hindi tayo dapat pigilan kung ano man ang ibubulgar natin, ibubulgar natin. Wala tayo doon na hindi niya hawak ang ating kapangyarihan bilang isang mamamahayag, no? Kapatid Eddie, no? Ako, hindi naman ako mahilig isali at damdamin. Oo. Pero this time, alam natin nililipol yung mga drug pusher. Correct. At, ngayon naman, inihiling naman ang ilang mapagmasid natin mga kababayan, sunod na rin daw yung mga gambling lord. Susunod niya yan. Titingnan natin, no? Ang sabi nga, pagka sinimulaan na sa pag-upo niya, yung mga nasabing tatlong general na binabanggit, walang pangalan no? Oo. O walang pangalan yon, At doon sa sinasabing tatlong general sa krame na gusto niya bago siya umupo ay umalis na at magbitaw na doon sa kanilang tungkulin. Kapatid na Eddie Rosales. Okay. Marami kong natatanggap na text na nanggagaling sa ilan nating kapatid. Okay. At ito naman siguro, maaaring na-involve din to. At dito, meron siya tinutukoy na lugar ng Montalban. Nang ilan naman nagbibigay pa rin ng text sa akin na kung bakit nagpapa-interrupt daw di umano to. Pero sila hindi na i-interrupt. Yun nga yung sinasabi ni Presidente, no? Yung mga protector na mga pulis na yan,
ay matatapos din yan, mga katarantaduhan na mga yan. No? At yung nagpapa-entrap na yan, gumagawa sila ng mga illegal, at yun talagang tinutumbok sila, pinai-entrap nila at ginagawa nila ng problema. Kaya nga sabi ko, doon sa akin tinatalakay, doon sa mga kolorum, doon sa Las Piñas, sabi nga nung isa Sir, pwede, doon na lang tayo mag-usap sa barangay. Sabi ko, ba't ako pupunta dyan? Tama ka dyan. Ba't ako pupunta? Kasi nga anong nangyayari, palagay na natin may humihingi nga. Ang mabigat nga dito, bakit sa kabila ng sumbong ng nasabing nagme-maintain ng mga sugalan na yan sa lugar ng sinasabi Montalban daw ngayon, ang gagawin, tatawag ng pulis na kasangga, i-intrapin yung nangihingi, pero nakalatag ang nasabing pasugalan. Kaya nga, ang gagawin nyo dyan, kunan nyo ng video, ibigay nyo sa akin, para na sa ganun, ipalabas natin. Okay. Pasamantala muna akong bibito, kapatid na Ed Rosales, at may gagamit ng komunikasyon. Makakabalik ako maya-maya pa ng konti. Ay babalik ako, pipiliti ko makakawa ng isang opisyal. Okay. Para na sa ganun. Lamang yan sa mga reaksyon ng ilang mapagmasid nating mga kababayan sa pamamagitan ng iyong programa Wawak sa Balita Kakampi. Kung talaga daw lilinisan ang droga, idamay na rin yung mga gambling lord na sinasabi. Tama yun. Pasamantala muna akong bibitaw mula pa rin dito sa aking kinalalagyan para sa Wawak sa Balita Kakampi. Ito po naman ang inyong lingkod, Ernie reporting. Okay, maraming salamat, Ernie. At yan po yung ating investigative reporter. Alam mo, ako nga nang pumunta ako dyan sa Binangonan, kasama ko yung aking reporter din na isa. Pumunta ako para tingnan kung positive na may peryahan at sugalan, na ang mga nagsusugal dyan ay pawang mga estudyante, mga kabataan, na dapat ay hindi nila pinagsusugal dyan. Eto, nung makita ko na positive, mayroong mga nagsusugal, no? At may mga nagsusugal dyan sa sinasabing Binangonan, no? At aking pinuntahan yung commander, no? Yung commander, at sabi niya, Sir, diretsahan tayo, baka hindi lang kayo nagkakasundo sa presyo, kaya nyo ipinararating sa akin. Ganito ang sagot ko sa kanya, Sir, ipatawag nyo yung may-ari ng sugalan na yan, at kapag ka nagsabi sa inyo na siya ay hinihingian ko, ikulong nyo ko. Pero kapag ka hindi naman siya nagsabi na ako'y nanghihingi, ipasibak nyo yung color game na yan. Okay, cool. Sabi ko, patawag mo. Nang dumating, yung may-ari. Anong naging problema nito? Itong reporter. At nirereklamo ka. Ito ba nanghihingi sa'yo? Ayaw nga ho makipag-usap sa akin. Sa madalit salita, ayaw ko makipag-usap sa kanila. Kaya ako dumiretso sa commander para ipasarado. Ngayon, ipasarado mo yan dahil nag-uusap tayo na aaksyonan mo yung aking ipinarating sa'yo. Di ba? Kaya yan po yung sinasabi natin. Huwag kayong matakot dyan sa entrapment. Ang katakutan po nila, yung iparating natin doon sa mga kinauukulan. Basta tama yung ginagawa ninyo, kayong mga reporter, ipasarado nyo. Illegal po yan sinong pulis yan? Bakit ka pupunta roon? Huwag ka pumunta roon. Kahit ipatawag kanila, bakit kailangan pumunta? Kaya totoo nga, positive na nga yan nandyan na may sugalan. Pagkatapos papupuntahin mo pa, hindi na. Isarado mo yan, tapos ang usapan. Ganyan lang po yan. Nako. Kaya nga po, kaya yun ang sinasabi natin, no? Kaya kayong mga reporter, doon sa pagkakasabi ng ating presidente, okay lang yun, no? Labanan natin ang katiwalian. Kung yun ang gusto niya sabihin, wala tayong magagawa.
Siyempre, naging mayor yan. Ha? Alam niya ang kalakalan ng media dyan sa kanyang lugar. Alam din niya kung sino-sino yung sinasabi niya. Pero dito sa atin, wala naman siya tinutukoy. Ha? Basta ang sinasabi niya ay ganito. Basta wala siyang pinapangalanan, okay lang yun. Ngayon, kung papangalanan niya at hindi naman natatama, magre-react ako. Hindi ko naman siya kilala eh. Kaya ko lang siya nakilala dahil mayor siya. Tapos ngayon, magiging presidente siya. Pero para ituro niya ako, na halimbawa, sinabi niya, ikaw, protector ka ng ganito. Paano nyo papatunayan? Samantalang nasa Davao kayo, nandito ako sa Maynila. Alam nyo, kaya kayo mga tiga-media, hindi po lahat ng media takot po doon sa mga pa-etching ng bagong uupo. No? Sabi nga natin, basta nasa tama siya, okay lang. Pero kapag hindi naman nasa tama, ay hindi rin okay yun. No? Kung ayaw niyang pa-cover, di wag. Diba? Kaya nga, ang ating ito payo ng ibang tao. At kaya nga, kaya sabi ko nga, no, doon sa mga ganyan, nakita nyo, yung mga salita niya, di ba ginagawan joke ng mga komentarista? Sa akin, hindi papasayan. Alam nyo kung bakit? Siyempre, kanyang opinion niya yan eh. May kanya-kanya tayong opinion. At kung gusto niyang gawin yung gusto niya, magagawa niya. Dahil siya ang presidente. Halimbawa, sinabi niya, wag niyo ako i-cover. Kung ikaw, media ka, sinabihan ka ng wag mo siyang i-cover, bakit i-cover mo pa? Ano ang hinahabol mo? Di ba? I-boycott niyo ako. Kung ako media, bakit? Kung ayaw ko, hindi kita i-coverage. Sabi mo pero, magsasalita ako doon sa makukuha kong mga balita. Pero ikaw, hindi ko i-coverage. Ayaw mo Hindi kita kukunan ng iyong sariling opinion. Kaya wag po kayo magdaramdam dahil kayo ang nagsabi nun. Kung kayo ang nagsabi na wag kayo i-coverage, i-boycott nyo ako, para sa akin, hindi po ako pupunta dyan para i-coverage ko kayo. Kasi baka magalit ka sa akin. Magagalit ka sa akin dahil ayaw mo nga magpa-coverage sa media nakakahiya kang media. Dahil ipagpipilitan mo yun sa'yo na ayaw kang mag-coverage sa kanya Di pabayaan mo siya. Ganun lang yun, kasimple. Tayo man, ayaw natin siyang i-coverage. Halimbawa, may magagawa ba siya kung ayaw natin? Ganun lang po kasimple yun. Buhay niya yun. Opinion niya yun. Tayo naman po ay komentarista, at pwede nating iparating sa kanya base doon sa nakukuha nating impormasyon. Ngayon, kung napapakinggan po niya tayo, ay di salamat. Kung hindi naman po niya tayo papakinggan, salamat din. Kasi kanya yun parang siya, di ba sinabi niya sa mga media, edi kung yun sinabi ko, di i-boycott nyo ako. Di sino ngayon na nakakahiya? Tayong mga tiga-media. Ipinagsisiksikan natin yung sarili natin doon sa kanya para i-coverage lang. Bakit? Siya lang po ba ang tao sa ibabaw ng mundo? Hindi po. Basta tayo, ang hanap buhay po natin,
iparating sa taong bayan kung ano ang tama na nakikita natin, kung may mali, iparating natin sa taong bayan. O, kung mag-react siya at sabihin niya, bakit hindi mo ako kinukunan ng interview? Banat ka ng banat dyan. Di po ba sabi nyo, i-boycott namin kayo? Ganun lang po yun. Simple. Pero rock. Oh. Di ba? Pero magaling. Ha? Diyan ako bumilib sa kanya. Bumilib po ako sa bagong uupong presidente, kay Duterte. No? At hindi po ako nagsisip-sip. Hindi ko po ugaling maging sip-sip. Ano? Ang nakita ko, pangalan nyo pa lamang po, nagagamit na. Galit na yung mga drug lord. Totoo 'yan. Galit po sila. Yung mga kriminal, galit na po. Dahil inaantay na nila yung all-out war po ninyo sa mga drug lord at saka doon sa mga kriminal at saka doon sa mga protector at saka doon sa mga general na binanggit po ninyo. Kaya lang, walang pangalan. Ang tanong po natin, kailan po namin malalaman? Kailan po malalaman ng taong bayan kung sino-sino yung 3 general na yan na siyang naging protector ng droga? Kaya napakasarap no? Kaya yan po yung sinasabi natin. At lahat ng ipinarating niya sa taong bayan nung siya ay tumatakbo pa lamang. Totoo sinabi naman niya yun na kapag ka siya ang nanalo, lilinisin niya 3 to 6 months. No, nung vice niya at saka siya, no? Kaya ngayon, umi-epekto na sa taong bayan. Pati yung mga pulis na tamad, no? Naninervyos pa rin. Kaya tama po 'yun. Nagagamit po. Pero sana yung mga nakapaikot po sa inyo, kagalang-galang na presidente, wag po magamit yung inyong pangalan sa iba't ibang gawain na hindi kanais-nais, 'di ba? Kasi sabi nga natin tuwid ang gusto ni President Duterte, lipulin lahat. Biruin mo, yung magbigay ka lang ng 5 million sa drug lord na makakahuli at makakapatay, ay talaga naman pong pag-aagawan po yan. Parang sa ibang bansa na kailangan magbigay ka ng malaking reward para lang sa ganon matumbok kung sino-sino yung drug lord na yan. Pero sa iba't ibang lugar, di ba? At laging drugs ang tumbok ngayon, no? Ay paano naman po yung mga nanguhuli na ang ginagawa po ay pinepera lang, no? Yan po yung tapusin po ninyo yung mga nanguhuli na tapos tataniman, yan po, tagpasin nyo na po yung ulo niyan. Sabi nga ng human rights ako sabi ko nga yung human rights lumalabas lamang po yan pagka gusto niyang pagka gusto niya yung topic pero pagka hindi po niya gusto yung topic hindi yan lalabas. Dahil matunog ang pangalang Duterte, gusto niyang pumapel.
Gusto niya sumikat din. Sa ngayon, kapag ka ikaw ay lumabas at sumabay ka sa pangalan ng Duterte, sikat na sikat ka. Lalo kung kakampi ka ni Duterte. No? Huwag ka lang gagawa ng hindi maganda. At sa palagay ko naman, sabi nga ni Ambassador Tirona, ay hindi ganon ang kanyang estudyante. Mabait siya, may puso, at talagang ganon siya kasimple. Hindi siya mayabang, pero sabi nga lahat ng itinuro niya nandito. No? At sana lahat po ng i-appoint niya sa matataas na katungkulan ay maging magaganda ang simula hanggang katapusan. Parang kanta yan kung may simula ay may katapusan. O, di ba? Patugtugin mo nga yung paborito ng presidente natin. At para na sa ganun yung tatlong paborito niya. Dito unang napakinggan niya sa programa natin. At para na sa ganun, maging inspirasyon ng taong bayan. Okay. At pakinggan natin ang awitin na paborito ng ating kagalang-galang na presidente. Pasok. Balud sa kapalaran, punong na balud sa kapalaran, punong na sa imo kanako pagdakmal, nalisang ako nga ibanlas sabay ba
Sir, nabahan sa pero bakit siya ang
na